This is Bataan Broadcasting TV. Naglilingkod sa sambayan ng Bataeño. Magandang araw po, nagbabalik po ang inyong paboritong programa, Dateline Bataan! Ako rin po yung likod, Mike Sigaral. At si Ate Senny Soriano. Dadako naman tayo, sister, sa ating national news. Aba, good news to. Kailangan sa yan. ating mga kaguruan, ha? Aumento sa sahod at dagdag na benepisyo ng mga guro. Dagdag benepisyo ng mga guro, tututukan ng Kamara. Ay, ayos yan. Ayos yan, oh. Bibigyang prioridad ng Kamara ang kapakanan ng halos 1 milyon. Ang dami pala. 1 milyong pampublikong mga guro sa bansa, lalo na ang pagtaas ng kanilang sweldo, pagkakaroon ng dagdag na mga benepisyo, dagdag na mga silid-aralan at mga kagamitan tulad ng computers. Balita ko may magre-regalo sa iyo ng computer. Nasa December pa po yun. Aba? Inihayag ito ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa kanyang pagdalo sa programa para sa selebrasyon ng 2024 National Teachers Month. Yes! Na ginanap sa Smart Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City. Ayon kay Romualdez, sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa tulong siyempre ni Education Secretary Sani Alcara, ay matutupad ang nabanggit ng mga pangako para sa ating mga guro. Diin ni Romualdez, marapat lamang na suklian ang malaking ambag ng mga guro sa paggabay at paghubog sa ating mga kabataan para maging mabuti at produktibong mamayan ng ating lipunan na patuloy na umuunlad. Sana, Kuya Mike, Comment muna. hindi pangako lang yan dahil noong ko pa naririnig yan. Sana, oo. Kasi kaya ngayon inuulit-ulit yan kasi mag-i-eleksyon, di ba? Yes. At ang mga teacher ang pahihirapan sa eleksyon. Oo. Kaya sinasabing dadagdagan. Sana bago mag-eleksyon, nadagdagan na. Sana naman dahil yan ay dagdag trabaho sa ating mga guro. Yung darating na midterm elections, di ba? Yes, oo. Sana naman yung kanilang allowances, yung Ibigay pagkatapos na. ng kanilang trabaho, Dapat ibigay agad. agad bigay, oo. Hindi yung Pwede ang yun. tagal taon pa yung Ang bibilangin. dami pa mga Tsaka ang documentation. daming pangako. Alam mo dito sa Pilipinas, hindi mag-eleksyon, puro pangako. Dapat Sana ano naman. tayo land of the promise. The promised land. Hindi promise lang, ha? The promised land. Pero ito, isa na namang good news after ng ating national news. Lumako naman tayo sa regional news, sister. Itong National Bureau of Investigation o NBI. Pinalawak ang serbisyo ng clearance sa pamamagitan ng mobile units at online systems. Maganda yan. Talagang Oo. online na, di ba? Hindi, ayan na, ayan Lang na. Oh. Ayan na naman kayo, nagsasatellite. Baka maging birth certificate dyan, lahat ng Chinese, nang nakapag ano na. Dapat pag ng-satellite, yung pag-screen nila, Oo. no, maayos din. Dahil pagdating ng bandang huli, ayun na naman, nandun na naman nakikita yung, ay, kinulang. Pero ito, Sumablay. NBI clearance to. Yung sabi mong birth certificate, PSA yun. O, diba? Ganun din yun, yung nagsasatellite sila. Oo. O, doon nagpuntahan yung mga, ano, yung mga Bali, Chinese. nagparehistro. Oo. Oo. Dahil hindi hindi halata eh. Pinalawak ng National Bureau of Investigation o NBI ang kanilang mga serbisyo sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga mobile clearance units at pagpapabilis ng online na proseso sa rehiyon ng Gitnang Luzon dito sa Central Luzon Region yan. Layunin ng mga hakbang na ito na gawing mas madali para sa mga residente ng Central Luzon na makakuha ng NBI clearance na mahalaga para sa pag-apply ng trabaho, paglalakbay at iba pang legal na pangangailangan. Sa ika-19 o ika-19 episode ng Kapihan sa Bagong Pilipinas ng Philippine Information Agency. Ayan na naman. Nandiyan tayo. Nandiyan tayo. Binigyan din ni NBI Acting Regional Director Isaac Carpeso Jr. ang kahalagahan ng NBI clearance sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Anya, mahalaga ang dokumentong ito, Senny Soriano, Okay. para sa mga aplikasyon sa trabaho, lokal man o international, gayon din sa pagkuha ng mga visa at iba pang legal na proseso. Ang programang NBI Clearance on Wheels ay inilunsad upang dalhin ang serbisyo ng NBI clearance application sa mismong mga komunidad, lalo na sa mga lugar na malayo sa mga regional and district offices. Dito sa Bataan,
maswerte tayo dahil meron tayong NBI Bataan District Office. Yun ang dapat, Diba? diba? Natatagpuan niya dito sa 1 Bataan Command Center sa bayan ng Urania, sister. Ayon kay Carpeso, ito ay bahagi ng patuloy na advokasya ng NBI na gawing mas mabilis at abot kaya ang kanilang mga serbisyo sa publiko. Bukod dito, binahagi naman ni NBI Regional Office Clearance Center Chief Maria Arian Falcon ang mga bagong pagbabago sa proseso ng aplikasyon. Maaari na magparehistro, magtakda ng appointments, at magbayad online gamit ang iba't ibang payment channels tulad ng e-wallets, katulad ng GCash, paborito namin ni Ate Seth, at online banking na naglalayong gawing mas maginhawa at mabilis ang pagkuha ng mga clearances. Di ba pang balita, Ate Seth? Yes, no, gusto ko lang kasi kanina about certificate of candidacy ang pinag-uusapan natin. Yes. Hindi natin nalinaw na wala na pong magaganap na substitution. Oo. No, dahil ang ating pagpapay ng certificate of candidacy ay simula October 1 hanggang October 8. Hanggang October 8 lang. So, beyond October 8, wala na pong magaganap na substitution. Pero na lang, sister. Halimbawa, malakas manalangin. Ha? Excuse me. Halimbawa, merong mamamatay. Di ba? Huwag ganun lang. Yun lang ang pwedeng substitution. Oo. Ba, may nagpwede, sana mamatay na yung para makapasok ako. Oo, Para mga ganun. Kunyari, Yun lang, pero yun lang in case of death. ang mangyayari yung magkano, yung nanalo kang mayor, tapos yung susunod, di ba, hindi nakapag-take out kasi nga natigo. O, yung susunod. Siyempre yung next in line. Yun. Di ba? Yun, kaya ito na po ang susunod na local news. Yes. No? Noong pong October 2 ay dumalo kami ni Kuya Mike sa, alam mo na, yung kainan sa Gedli. Alam mo na, isa lang yan sa mga napakarami na aktibidad pero nung, sa Kasinanan Festival. Nung araw na yon ay natapos na nila yung Mobile Legend ng mga kabataan. Yes. No? Tapos nagkaroon nga ng kainan sa Gedli na nagkaroon ng simpleng cutting of the ribbon na pinaunahan ni Mayor Charlie Pizarro, Vice Mayor Cesc Garcia, at bububuon mga sangguniang bayan. No? Nagkat ng simpleng cutting of the ribbon at doon ay sinabi ni Vice Mayor Cesc Garcia na ang pagkakaroon nila ng kainan sa Gedli ay nasa 3 taon na. Ito ay pagbibigay oportunidad sa lahat ng namumuhunan sa bayan ng Pilar na magkaroon ng pagkakataong ipakita ang kanilang mga produkto, matikman ng tao ang kanilang masasarap na pagkain, no? At the same time, para ipakita kung gaano kaganda ang relasyon ng pamahalang bayan ng Pilar, yung mga opisyal doon, sa mga namumuhunan sa bayan ng Pilar. At sa panayang natin kay Vice Mayor Cesc Garcia, mahigit 50. Meron yatang 56 yata. 56 na mga traders. Oo. Kulang 60 ang sumali. No? So, yung po ay from October 2 to October 7. No? At after po ng October 2, meron naman silang mga ibang activities. Ang dami nilang activities. May pa-plus natin. Oo. Kahapon ay nagkaroon sila ng indak sa kalye. Street dancing yan. Oo. Hindi, iba pa yung street dancing. Indak sa kalye, yun ay mga kabataan, yung mga hip-hop. Aba. Ginawa na dahil hindi ako sanay sa hip-hop no? Pero yung kanilang street dancing ay yun ay mga yung nagsasayaw sa kalye, eto gabi. So iba pa yung street. Oo, dahil ang street dancing nila, may ilaw po yung sumasayaw. Wow. Kaya magandang tingnan dahil gabi, tapos yung sumasayaw. Pero ang pinakamaganda po ay magaganap sa Friday, October 4, no? Ngayon yata yun, October. Mamaya yun. Oo. Ay yung kanilang motor show, Kuya Mike. And with that news, mamaya po magbabalik po ang inyong paboritong programa, ang Dateline Bataan! This is Bataan Broadcasting TV. Naglilingkod sa sambayanang Bataenyo.